Network Entertainment. Hello! Skibidi-doo. Skibidi-doo, pare! Halata nung pagod na si Red. Galing ako sa mahabang lunch eh. So, hindi naman ako nagsalita masyado doon. Kumain lang ako. You can see that. Sarap yung food. Ano, saan kayo kumain? It's a private dining called Five. Nice. Private dining. Yan ba yung may garnishing yung mga plate? Hindi, actually, very very rustic lang yung lunch namin. Very, very good. Masaya siya. Yung garnishing na sa amin, sanay lang ko yung atsara na ginawa. Uy, masarap yun ah. Yung carrots na ginawang flour, yun na yung maximum maximum garnish na yun sa akin. Pag kinain mo yun, parang nagkakasalanan ka eh. Parang, ano ba itong malamig na carrot na to? Pero masarap na garnish ang ano. Dati akala ko garnish lang ang atsara. Hindi ko lang kinakain pala talaga siya. Kakasol. So, masarap ng atsara. Yan lang yung, parang siya yung, kunwari yung atsara na OG. Ayoko yung, nag-atsara ako nung okra. May mga tao. May nilagay na ampalaya. Mamatay na kayong lahat. Lahat na naglalagay na atsara, ng ampalaya sa atsara. Tanginan yun lahat. Sinitrick nyo ako eh. Bigla na lang may papapait doon ng puta. Masunog sana ang bahay nyo sa Christmas. Sobra. Tapos na yung Pasko. Ay, tapos na pala. Tapos na yung Pasko by the time may air natin to. Sige. New Year pala. Yeah. New Year, Sobra sama. Opinion lang po ni Andre yun. Ako, sana ka lang. Mamatay lang yung koko mo. Yun lang, masaya na ako. Hindi naman siya masyadong grave offense. Dude, ang sarap ng atsara kasi kung nakakasuyan na kasi minsan yung A5 Wagyu steak. Wow, nakakasuyan na. Oo. Na kinakain ko minsan. Yung A5 Wagyu steak. Nakita niyo ba na kailangan ko pa siyang i-instruct na ilapit yung microphone sa ilang taon na natin ginagawa to, Andre. Kasi ma-pick up yung labored breathing ko. Okay naman. Okay ba yung sound, guys? Okay daw. Okay daw. Wala daw paghinga. May guy na nag-delete ng hinga mo. Nice. O kaya nga ako, di ba? Wala na akong hinga. Hindi kasi ng unang episode natin back talagang ganun eh. Parang si Darth Vader na may kausap na aircon. He's our guest, aircon. And si Darth Vader. Darth Vader. Kamusta naman, Anden? Kamusta ang Pasko mo na hindi pa nangyari? Hindi, dude. Actually, nagjo-joke lang ako kanina. Yung Pasko ko okay naman. Nakita ko yung mga kapatid ko. Congrats pala sa kapatid ko na nag-graduate na. Nag-graduate na kapatid mo? Yeah, so napaaral na ng nanay ko yung lahat ng mga anak niya. Big achievement para kay mama. Peace out na siya. Peace out! Uy, nako. Sabi niya, pinakamalaki kong burden yung panganay ko. Nasa Manila na nakatira. Pag sinabi nila yon sa probinsya, nandun na sa Maynila. Parang leave it up to their imagination na lang anong ginagawa mo dito. May tingin mo na pinapanood ka nila doon? Dude, pinanood nila yung isang solid okay sketch, yung kaya ka po si Aldo. yung insecurity guard. Yung basically yung sketch lang nakakatawa kasi bakla sila. By Aldo Cuervo. Yeah, yun yun. Sinong sulat nun? Si Aldo Cuervo. Si Aldo Cuervo yun. Yung punchline nun is the gayness daw. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ay nako. We just had a gay man last episode. 2 episodes ago. 2 episodes ago. Sorry advance kami nagre-record. Hindi po talaga to. Actually, hindi pa Pasko na nag-record kami. Pinredict niya lang na maganda yung Pasko niya. Tapos hindi namatay na Pero ako. uwi ka Pangasinan? Yeah, uwi ako. Okay. Sobrang, I wanna get out of this fucking city na nag-absorb ng sanity ko. Oo. Tangina. Hindi fresh yung isda. Tangina. Gano'n ka? Sobrang rude ng mga tao. Sabi ko lang naman na putang ina, magkano yung kanin kanina. Sir, may sign po dyan, no? Tangina, hindi ko makita eh. Oo, tangina. Ba't kailangan mo maging sassy? Mas marami pa yung syllables nun kaysa sabihin niya lang yung 30. Oo, tangina. Kailangan mo maging sassy ng 7 a.m. na umaga. Ikaw naman kasi hindi ka nagbabasa eh. May point din siya sa totoo. Paano bang dynamic ng living mo? Pag nagluluto ka sa umaga, hindi? Yeah. Ako for the first entire year yata, nakapag-breakfast lang pag umuwi ako sa amin. Hindi na ako nagbe-breakfast pag nasa condo. Mahal kumain sa labas eh. Napansin ko, again, first time living alone, mas madali lang mag-grocery. Tapos yun na lang for the week. Dami kasing gagawin pa nagluto ka eh. Huhugas ka pa ng plato, huhugas ka pa ng panaglituan. Pero may technique ako. Minsan hindi ko na hinuhugas yung plato ko. Oo. Like, hindi, literal, wait. Hindi ako nagbibiro. Literal na... Lahat kami nagtitinginan, no? Hindi! Wait, patapusin nyo kasi ako. Tangina.
Ano bang topic na episode na to? Ba't nag-freestyle lang tayo ngayon? Hindi ka pa kasi nag-OBB eh. Hindi mo ba Hindi ka pa nag-OBB. Teka. Okay. Hindi, sige, tapusin mo muna yung basura mong theory. Hindi. Ulitin mo. Sabihin mo sa camera. Ano yung technique mong katangahan? Hindi ako naghuhugas. Like, mabilis Nagugas ng plato. Pagkatapos ko, like, binabasa ko lang. Tapos yun, nilalagay ko na dun sa... Tapos yun, ginagamit ko siya ulit. alam ba ni Josel to? Josel yung roommate niya. Oo, alam niya. Talaga? Oo. Parang kunwari, 1 week na. Doon ko na hinuhugasan talaga. Kaya pagluto mo naman yung roommate mo, pare, nadidepress na nga eh. Tapos papakainin mo pa sa maduming plato. Hindi, plato. May plato ako. May plato siya. Gets? May assigned plato. Oo. Ano. Weird naman na. Parang kami naglalaplapan. Kasi nagkakainan kami. Hindi naman. Ano, nag-share kami sa isang kutsara. Hindi ka pa sinabi yun. Hindi. Yung plato, kung hinuhugasan mo, good as new yun. Oo. Tingin mo yung mga plato sa restaurant, na ipaglaplapa ka sa lahat ng customer na kumain doon. Stay mo, hinuhugasan nila lahat Oo yun. naman, putangin na. Grabe. Behind closed doors, pare. May gail na dumidila. Okay. Okay. It's good banter, pare. Yeah. Yung mga tech natin halatang pumasok lang ngayon para sa show na to. Sorry, guys. Tapos na-realize sila parang tangin na naman, walang kwenta na naman yung show. Okay, By the way, before we start, may Hindi, kontrata si Red na mamaya, lakasan yung aircon. lakasan daw yung aircon. After this very na unnecessary OBB, lalakas natin yung aircon. Ayos natin yung microphone mong hindi mo inayos kanina. Dami natin. Pero ang topic natin ay Karaoke. karaoke kasi festive ngayon eh. For sure, ang dami nagkakaraoke. At tutuloy natin itong topic na to right after this very unnecessary OBB na sana next year baguhin na. Yun lang. And we're back. Splaka boom. May mga Naku, catchphrase lang ako. Kung nakita nyo sa video, nag-adjust na yung microphone ni Andren kasi para siyang baby, hindi siya marunong. Hindi siya marunong, kailangan siyang ayusan ng microphone ng mga tao. Ha? Okay na? Okay na. Okay na, baby Andren? Okay. Ha? Gusto ko, ginawa niya rin to off-air eh. Tapos ginagawa niya on-air. nag-kill off-air eh. Mag-kill yan on-air. Sige. Baby. Okay Kaya na. matagal kami nagsimula eh. Yung ayos siguro umabot ng mga 45 seconds. Yung pang-scrutinize kay Andren, mga 15 minutes. Ganyan ka naman eh. Okay? Okay, we're back. Pag-usapan tayong karaoke. Nagka-karaoke ka ba? Karaoke, Kasi, other than being a comedian na-achieve ko somehow, ang pangarap ko talaga. Just to be called a comedian is not a feat. Gusto ko sana maging singer, pare. Talaga? Kaso wala akong vocal Hindi mo, talents. honest answer. Oh. Hindi nga. Hindi lang to. Dude, nung first time ko nakita yung crawling ng Linkin Park. Oh, that kind of singer. Gusto ko, crawling in my skin. Gusto ko ganun, pare. Nag-attempt ka ba ever? So, may high school band. High school band. Wala mo yung pangalan. Andren and Germs. Andren and the Madudumi. Paroke ni Bobo. Parang kayo ni Bobby pangalan? Intelligence free, hindi. Giant Robot. Giant Robot yung pangalan? Kasi Talaga? mahilig kami sa Gundam at Macross. Okay. Oo. Sa Macross ba? Is huge in Pangasinan? Hindi, mga nerds, may select nerds lang talaga. Okay. Akala ko parang pagdating mo sa Pangasinan, Macross! Tangin na, supot ng Zoids, Macross. Ganun. Sa Kalasyaw, di ba? So, yun. Yun? Ano Gusto kinakanta nyo? Giant Robot? Metal, pare. Metal. So, basically, may nag-clean singing. Tapos may nag-scream. Okay. Wala mo. Ikaw yung growler. Ikaw yung, ano tawag dun? Growler. Screecher. Hindi. Ano yan? Screaming vocals. So, clean vocals, screaming vocals. Parang sa This Fire Burns, diba? Water! What's destiny? Yeah, I can still do it. Never lost. Never back down to be held down. Nagsa-speech lang siya. Nagsa-speech na lang eh. Diba? Never meant to be cast aside. This world is mine. Tapos, anong setlist ng Giant Robot? So,
kinover namin yung Rose of Sharon Ano yun? ng Killswitch Engage. Okay. Tapos Ruin ng Lamb of God. Tapos yung Black ng Atrio. Wala yung compo, pare, compo. Diba yun yung mga, banda terms eh. Pare, compo ko to eh. Wala. Composition. Wala. Wala kayong original song? Wala. Mas malapit yung banda ko. Ano? Pare, ganun din, hindi mo ba alam? May banda ako nung college. So, ikaw yung Triangle? Pare? Totoo. Ako yung Triangle. Totoo nga. Tayo ng comedy band to. Hindi kayo seryoso tulad namin. Yung ibang mga kabatch namin na banda na sobrang seryoso eh. Asan na kayo ngayon? Wala. 'Di ba? Ako, pare, Tresticles. Testicles. Yung pangalan ng banda, look it up. Tapos yung E ng Tresticles 3. Okay. Parang, Pero 5 kami sa banda. So medyo magulo. Medyo obstrat. Pero Tresticles. Tapos yun din, ano din kami? Rage Against the Machine. Kasi madali lang yun eh. Some of those workforces are the same, the crosses. Ang dali lang para. Ang ganda lang. Nung binasa ko yung lyrics, some of those that work for us is mga racists that burn crosses. Angas, dude. Okay na? Okay na, go. Okay. Yun. Tapos meron kaming compo, pare. Meron kaming Welcome to the Abyss. Ang mga edgelords to. Kasi gusto namin sagarin yung pagbabakal namin. Nice. Tapos, meron akong kanta, nakalimutan ko yung title dahil sobrang basura niya. Na meron siyang vocal solo. May guitar solo, tapos may vocal solo. Skip it. Parang yung nagsascat ka. Skip it, papa. Parang ganun. Nag-open kami para sa Chico Say. Fuck you. Seryoso ka? Nag-open kami para sa Chico Say sa Urban. Mas magaling pala kayo sa amin. Wala kayo. Hanggang school fest lang kami. Actually, feeling ko rising star kami. As after a few shows, pare, may band members held me back, pare. Kasi ayaw nilang tanggapin yung mga creative inputs ko. Rising star ka nga. Parang marami kang kinain ng kanin. Wow. Wala naman tayong guest ngayon. Sa kanina ako nagpapasikat. Sa mga nanonood. Sa mga all 4,000 of you, pare. Who made us. Who made Red pala natin. Who made us. Yeah. Hindi, us na, pare. Us Kasama ka na. The top 4,000. Pero tandaan mo kung nakalagay sa logo, ha? Bago matulog with Red Oliero. So far, ilang minutes na tayo? So far, hindi pa natin pinag-uusapan yung top. Pinapayawan pala natin. It's pero nagkakaraoke ka. Pag nagkakaraoke ka, Yeah. do you sing karaoke appropriate songs? I mean, All My Life, mga ganun. Or talagang ikaw yung kupal na... Isa ako doon, Red, sorry. Kasi ang parati ko kinakanta, yung adios ng slap. Adios! Butsa, nasa Magic Sing yun? Nasa repertoire ng Magic Sing yun? Ito, Andren, binili namin yung bagong... Di ba parang may mga SD card yun? Ito yung OPM Sigawan DLC. Yung direction ng slap. I need your own advice. I'm falling far behind. may bit ako na tungkol sa karaoke. Tas parang merong part doon na may, di ba parang kinds of, meron akong bit na tungkol sa duet. Meron akong matagal na tag doon na hindi ko ma-execute talaga. Na meron parating guy na bababuhin niya yung lyrics. Oo. Dude, sobrang accurate doon. Kasi diba? mga high school na barkada ko parating ganun eh. Tapos inappropriate, hindi siya marunong mamili. Kasi minsan nandyan yung mga magulang or family siya. Tapos putang binabawi pa rin niya. Di ba yung titing, galit, pinasok sa puwet. Sumigaw, ang sakit. Di ba? May mga ganun. Di ba? Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing. Mga ganun. Tapos parating yun lang yung repertoire niya. So, kakanta siya, bababuhin niya. Tapos iulit, kakanta na malapit. Babalik sa kanya, puta, bababuhin na naman yung kanta. Tapos hindi na makakatawa at some point. Parang ganun yung mga nangyari. Sobrang relatable kasi may isang katropa. Like, lasing na siya. Tapos yung pare ko, di ba? Diba, tang ina. Tapos may, sinabi niya, diba, tang ina, bitch! Warak eh. Warak na eh. Like, hindi na creative yung pambababoy ng kanta.
Pati yung sa Join the Club, like, kinakanta namin, nang mahalin, kahit sang building. Kasi, sobrang walang kwenta eh. Yung isa pa, is yung yun nga, yung parang sinisira yung kanta. Ang masaklap, hindi niya kanta yun, tapos gagaguhin niya. Parang iibahin niya yung tono, or sasapawan niya yung, di ba, kanta ng isang tao, balisong. Kunwari. Tapos pag umabot dun sa point na, puta, papakita ko yung skills ko na kaya kong abutin tong nota na to. Di ba may part doon na parang yung... Basta yung mataas. You're everything I wanted. Di ba parang ganun? Yun yung parang climax. Tapos may makikisabay sa'yo na bano. Tapos di maririnig ng mga tao yung talent mo. Kasi Diba? dalawa yung mic. You're everything, may kukuha ng mic. You're everything I wanted! Gagano. Tapos sabay lahat. Tapos kami parang, tangina, ako yung nagdusa sa first verse, second verse, walang nakikinig sa akin, tapos puta yung best part, kukunin nyo lang. Oo. Diba? Bastos eh. Hindi yung problema. As a karaoke country, walang etiquette eh. Walang karaoke etiquette. Alam mo pinaka-hate ko? Ano? Ginawa ni James to eh. Celebration ng Comedy Manila. Kukunin niya yung song mo. Tanginan, 20 reserved songs sa kanya. Suga pa po. Sobrang walang kwenta. Si James, kung makasama mag-karaoke, dahil ko na makasama mag-karaoke si James. Ngayon lang ako nakita ng taong ganun. As in, a force to be reckoned with na, alam mo yung pagod na kayo lahat, tapos may 3 pa siyang kantas, nakaupo na sa kinakanta pa rin niya, wala siyang pakialam. Dude, si James, yung the performer, dude, kung may comedy awards, yung Aliw Awards, bibigyan na si James Performer of the Year kasi nung show ni Red, so daming nanood by the way. Tapos nakita ko si James, gago, nung pagdaan ko, kinakantot na niya yung stool. Binibigay niya lahat para din sa charity event na yun. Tapos ako parang nung nararamdaman ko yung lakas ng tawa ng crowd, sabi ko, tang-inan to, susundan ko tong putang ina to. Shit, buti na lang hindi ko susundan to. Walang effort, bullshit yung gagawin ko, tapos siya puta. Kulang na lang kulang elbow drop niya yung side galing sa stage. Sobrang taas na energy. Kulang na lang mag-stage dive pa siya pagkatapos. Ganun si James. Nag-outing kami dati sa Comedy Manila. May karaoke machine. Putsa, first time ko nakakita ng tao nagre-reserve ng 4 na kanta sabay-sabay. Siya lang lahat. Tapos ako parang, wala ba itong etiquette? Paikuti mo naman, putang ina. 4 sa'yo? Tama yung point mo. I think Philippines has the worst karaoke etiquette. For a karaoke country, dapat meron tayong etiquette. May rules. Walang sapawan. Oo. Walang sapawan. Like, kunwari, kung kinanta ko yung With a Smile, tapos pag aabot na ron sa mataas na nota, huwag mong putang inang sabayan kasi in-earn ko yun eh. Diba? Tapos hindi ka man lang. Tapos kapag mayroong part na pwede mag-join lahat, doon lang sa appropriate. Oo. Wag yung mga high notes na tinatry ko. Yung yun, sabayan mo yun. Kailangan mo ng tulong doon. Pero puta, di ba? Yung mga part na matataas, dapat din nyo inaano yun. Ano pa ba magandang karaoke? Dapat walang yun, yung kanta. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Minsan, mga iba sa yun, suga pa eh. Suga like, ginawa nyo sarili yung concert tong inuman eh. Yung kanta, pa nag-reserve ka dun sa, yung nag-karaoke tayo after ng NFT show. Pag nagpila ka ng kanta, 1 oras bago mo makanta eh. Dahil ang dami nakapilang paulit-ulit. Tapos babano naman lahat. Nakakainis. By the way, isa pang rule, baka i-correct mo. Like, pwede bang wag yung i-remix yung kanta? Oo, puta. Iniiba eh. Biglang, kasi may tumugtog ng awit ng kabataan, tapos yung interlude, biglang may nag-freestyle rap. Tapos, alam mo yung sana, dynamite na lang. Okay. Sana dynamite na mo. Paikli na yung mitsa. Tangina. Nakakainis eh. Diba? Ano ba? Huwag mong serve na song. Huwag mang agaw na mic, basic. Huwag mabahoy niya. Kawawa kasi minsan yung mic pagtapos sa inuman, tayo nang labasanan ng beer, amoy mani. Kung anamorphic yung microphone after ng karaoke, siguro nagsishower yun na parang, ang dumi-dumi ko. Ganun yung... Saan ka ba napunta? At sa barangay Tabang. Christmas party ng mga komedyanteng di naliligo. Pero ganun yung... Why are we such a... Like, kasi I've heard... May tayo kumanta eh. Hindi, like tayo ba yung number 1? I think so, yeah. We're known for it. Kasi parang stereotype siya. Kasi yung sa anime, Japanese, baka Japanese close second.
Pwede, kasi Ah. nag-invento nun eh. Alam mo yung jerk-off karaoke? Hindi ko alam yung Naparod jerk-off ko siya. karaoke. Okay, Hindi. good job. Hindi. Sige, bilis, tapusin mo nito. Hindi, kasi baka sinasabi mo nagiging crazy ako parate. Ano nga? May Jackal ba to? Oh, ginajakol sila ng waitress. Tapos kumakanta silang kanta. Alam mo yan? Tapos How did you stumble upon this, pare? I see it sa TikTok. I specifically searched for it sa Pornhub. Is that, yung may totoong Nakakatawa kasi may Japanese guy, tapos ginajakol siya, tapos kinakanta niya yung I don't wanna miss a thing. sobrang Even when I leave again. Kaya the best. Totoo ba to? Totoo siya. Hindi mo siya inimbento? Hindi. Damn. Japanese be weird like that. Oo totoo eh. The whole world actually is Oo. very weird. So, gusto ko malaman, Red, from the big, ginagamit mo pa yung malaking karaoke machine? Lahat, kung ano available. How did, my friend told me this, baka bobo lang kaming dalawa, pero gusto niya sanang magkaroon ng karaoke na yung it sounds like the song. Mahirap. Okay. Master. Kailangan mo, feeling ko dapat i-record yun lahat. Oo. Kung wala ka man access dun sa mismong master recording nila, tatanggalin mo yung lyrics, di ba? Ang hirap. Dude, Kasi yung pinaka-bad trip minsan pag pinili mo yung yugto, hindi ganun kadaming instrumento eh. 8-bit. Ikaw bigay na bigay ka ang mga himig. Malakas na pala. Parang 8-bit lang siya. Minsan talaga ganun. Talaga Sa Rock Band, di ba? Yung think video game. That's the closest one, pare. So, the first time they came out with Guitar Hero, wala silang access sa masters. So, ang ginagawa nila, nire-record nila lahat. Tapos, ang nakalagay is as made popular by. So, pag nag-rock band na song, puro cover artist lang lahat. Tapos, finally, Guitar Hero pala to. Finally, nagkaroon ng rock band, parang nagkaroon sila ng access to masters kasi nakita na ng mga tao yung potential to make money and everything. Pero, konti eh. Yeah, I played rock band once. Yeah, saya. This is parang 50 times better than karaoke, pare. Medyo nag-dive in ako sa rock band ng intense. Like, for a while, nandun na pupunta lahat ng pera. As in, so parehas ka lang, like, gusto mo rin maging rockstar? Oo naman. Puta, yun ang number one. Yun ang number one. I mean, apart from wrestling, number one talaga na gusto kong maging rockstar talaga. As in, walang nagko-compare. Minsan tinatanong ko nga eh, kapag tatanong ko sa mga musician, anong pakiramdam na meron kang sold out crowd na nakatayo lang, tapos they're hanging on to every word, tapos pag pinlay mo na yung song na gusto nila, tapos kakantahin nila lahat ng sabay-sabay. Ano kaya pakiramdam? Never natin, kahit peak stand-up comedian ka, never mangyayari yun. Never mangyayari. Never experience ever. Verbatim ginawa nila yung cum shot tribute. No? Diba? Wala eh. And I think that's why marami nagkakaraoke, Red, kasi parang it lets you live out your rockstar. It literally is a fantasy. Fantasy fulfiller. Oo. Diba? Tapos nakaka-break lang ng heart. Yung audience mo din nakikinig sa'yo. Fuck. Pero, yun nga. Sa mga... Pero, kailangan mong mag-create ng magandang karaoke. Gusto ko yung karaoke na hindi lang bahala ng lasing kayo lahat. Masaya din naman yun. Pero maganda rin yung mag-create ka ng environment of support. Ano mo yun? Kasi yung mga iba puta pag kumakanta na yung hindi nila trip na tao. Oo. Tangin na, cellphone na lang. Kawawa. Minsan may mga tao na paghahalitaan na puta. Ay, pakinggan to. There's not a sliver of charisma in this guy. Doon mo makikita sa college or sa high school na iluman na sino yung popular kid at yung hindi. Sino yung nanonood dun sa oras? Sino yung putang ina? Okay, nakaisang verse na siya. Kain na tayo ng pansit. Kawawa eh. Oo. Kaya nabuburat din ako pag minsan may momentum tapos mga taong tulad mo maglalagay ng putang ina ang ating araw dun sa... Karinyo brutal ng Slapshot.
Ang kaya man ang hindi mo man lang matitikman, yeah. Tangina, yung bago siya, puta, nag-Wonderwall. Tapos tangina mo, magdidikta license ka. Dude, sila naglagay ng Greyhounds dito pa. Sino naglagay ng crayons? Hubaw! Tangina. Sino naglagay ng Wolfgang dito? Puta. Ang the worst rin na karaoke kung may ground yung mic. Oo, puta. Or yung microphone na kailangan mo tupiin yung cord. Oh, bad trip. Tangina, pag umabot na dun yung XLR cable mo, kailangan mo tupiin. Alam mo, puta. Oh, Tama na tong inuman na to. Ayoko Oo. na dito. kailangan ko ng ilabas ng masking tape, tas yung masking tape mo, tas sobrang alam mong pinagpasapasahan na from the previous karaoke round. Kasi puta, may mga libag-libag na naka-attach Yak. sa adhesive. Tas hahawakan mo yun. Pero walang pakialam mga parang sarap magkaraoke. Oo. Yes. Kahit gaano kadumi yung mga buton na yun. Oo. Tangina, Here, have you need to be drunk ba to sing karaoke? Hindi. Okay. Hindi. Yan yung common misconception, I guess. Common misconception. Ako, ultra papansin ako eh. So, ako, Ultra papansin. pare, may range ako eh. Oo. Minsan, sa simula, convince ko muna sila with some... Stand up. Like, Hindi, stand up. Punta sa karaoke. Oh. Like, kunwari, convince ko muna sila with some tipong oo. Para Classic. magulat sila parang, puta, may potential pala to. Hindi lang pala gaguhan to si Red, pare. Parang may levels eh, di ba? Up high, blood down. Hindi mo lang alam. Puta. Naiisip kita. Oh, di ba? May kulot, pare. Parang may kulot eh. Makasakali lang. Dahil warak yung microphone dito eh. Oo. Hindi nakukuha. Hindi, Tsaka galing ako sa... Warak yung mic. This is the highest quality audio available. Hindi mo lang alam. Kuha ko kaya? Naiinis kaya yung mga singers kung nagkakaraoke. Huy, kanta ko naman kumari si Ebe Dancel. Oo. Siguro feeling yan yung Pinipili feeling. kaya nila yung sarili lang kanta. Yun yung tanong. Feeling ko hindi. Tanong nga natin yun sa lahat na magiging musician. Hoy, Lola Amor. All three. Pinipili mo yung Raining in Manila, no? Ha? Kaso putang pangit ng Raining in Manila siguro sa karaoke, Dude, no? sobra. Tang 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 tang. To be fair, lahat ng kanta na which requires 7 people to make. Tapos ilalagay mo lang sa... Yung yugto talaga yung pinaka na butcher sa lahat ng kanta ever. I think Up Dharma Down isa rin doon yung... Titatan, tatan. Puro Tan, ganun. tan, tin, 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 tin. This sucks. Merong parang 'di ba sa mga ibang karaoke, yung mga platinum, meron silang parang premium quality recording. So mas maganda yung Yun yung mga gusto. may mga pero konti lang eh, hindi lahat ng. So pagkatapos ko mag Up Dharma Down, pare. Bibigyan ko ng konting Bon Jovi yan. A classic beer house. Staple. Kapag kunari ang chance ko lang kumanta is 1 or 2. Babanata ko ng Always yan, pare. Bon Jovi. Taas nung always. Pare, wala akong limit eh. Walang limit talent ko eh. Sobra. Naku, paano na ako sinabi ko? Nanginig yung balat ko eh. Oo. Pero wala kang limit yung talent ko pa. I can do everything, pare. Oo. Well, there ain't no love and it's loaded dice. Why are you singing like that? Ganun yan eh. Ganun yun. And it's loaded dice. But baby, if you give me one more time, we can pack up our own things and our own lives. Bon Jovi, baka naman. Ang na-appreciate ko, isinusubukan namin nung college yung mag-harmonize. So, sa'yo yung mataas na part sa akin. Putsa, ang galing nun. Stay with you till the end of... Tapos yung mataas yung version. Hindi namin nagawa mabuti. Yun. Good story ah. Mm. Good story. Tingin mo ba nakaka-contribute yun sa flow of conversation? Hindi sa always. Ito rin, yes. Romeo was bleeding. You can't see his blood. Tapos puta, pag talagang may gusto akong i-impress or parang gusto ko, parang may kumanta ng magaling. Tapos ako, parang lahat sila nai-impress doon. Tapos ako nabuburot ako kasi wala na yung attention sa akin. Alam mo yun? Diba? Isa ka rin pala na problema sa karaoke. pero within the means. Hindi ako ng James na, sige, may salvo ako ng 4 na kanta. Lahat voice to men. Lahat paborito nyo.
Tapos ako lang kakanta. Ako lang kakanta, bahala kayo. Tapos pag may kanta akong gusto ko na sa inyo, ako na rin yun. Nasa akin yung microphone eh. Takina talaga. James pare. Pero 'di ba? Pero ako within the means of minsan pag may ganyan na may totoong talented singer which is parating meron. Parang gusto ko paalala sa mga tao na kulang yung talent lang. I can do everything. Kulang yung talent lang. Kailangan may charisma, may showmanship. Red does that a lot. Frontman ako pare. 'Di ba? So babanata ko ng ano yan pare. Ng Journey. Don't Stop Believing. O kaya ano yung Aerosmith na I don't wanna miss a thing. Yeah, yung fucking classic, pare. See me when I dream of you. The sweetest dream would never do. Sarap. Wala ka bang apart sa mga disruptive songs mo, wala kang normal na karaoke songs? Ay, shit. Fuck. Wala. End of the Road ng Boyz II Men. Oo. Yung tipong pagkatapos niyo ng hinihingal na kayong lahat. At the end of the world. Ang favorite fret ko din, spinning around. Pinakagusto ko dun yung kapag nainis ako pag may kumakanta tapos parang padulo na sa climax tapos hindi niya binibigay. Alam mo yun, parang nahiya siya. Nahiya siya. Sinisigaw ako kayo ng bigay mo lahat. Ganun dapat, di ba? Kasi parang, di ba, climax ng kanta tapos wala kang bibigay na hiya ako. Karaoke ka pa. Nga, ba't ka nandito? Dito, get out. This for the big leagues, pare. Ito, isa ka ba sa mga tao na iinis kung nagkakaraoke yung kapitbahay mo? Depende. Ako hindi talaga eh. Ako kung kunwari New Year naman or gabi, okay lang. Ako rin. Pero kunwari tanghali, nag-zoom ka, alam mo yun, tapos nagkakaraoke yung mga tao. Mga iba kasi sobrang excited bakit pa yung... Nagkakaraoke pa yung ganyan. Anong gusto mong gawin nila? Mag-solitaire? Sorry, hindi ganun kalungkot yung buhay nila. Gusto mo ba pares kayong buhay? Actually kasi, nung mag-isa ako ngayon, si Giselle umuwi. So nagkakaraoke kapitbahay namin. Malakas. Tapos akala mo, hindi ako nagalit kasi somehow at least may kasama ako matutulog. Gets mo? Okay, so ibang reason yun. Dahil sa loneliness mo yun. Kasi at least... So parang nakipag-inuman ka. Nag-fantasy conversations. Tayo, galing mo talaga, Bobby. Tapos uminom mag-isa, pero nandun sila sa malayo. Nakikita ka nila? Ha? O hindi? Hindi. Ini-imagine ko nandyan sila. May kasama ako umiinom. Yan ang healthy mental health, pare. yan ang headspace na dapat i-achieve natin lahat. Putang inang yan. Kami imaginary conversations ka ba sa kanila? Oy, paso may tokot, baboy. Hindi, yung feeling ko like, kung may kumakanta, parang part ako ng inuman na to. Magaling naman kasi. Magaling. Kasi may mga iba na to be honest, may mga ibang bano eh. Diba? Magaling kasi. Turn around, ganun pa yung... Tapos yung ginalang point mo, pati sila yung nagsa-second voice. Hindi, kasi ang weird na ng karaoke. Masaya kasi. Ang ano bang gusto mong kantahin sa karaoke? Ano ka ba? Lead singer ka ba? Second voice ka ba? Hindi, pare, kantahin mo. Kung ano yung masarap na parteng kantahin. Diba? May joy to it. Kaya pag bakit ngayon ka lang, gusto ko rin kantahin yung kay Pops Fernandez. Kasi yun yung masaya din na, sana'y malaman mo. Diba, Putsa? May ganun na pasok eh. Yan the best, like, kung may dalawang magandang nagkakaraoke, tas nagva-vibe sila. Like, may kakalasi ako noon, tas dalawa silang babae. Sobrang kinil nila yung Habang May Buhay. Alam mo yung Habang May Buhay? With isa si Jaya, isa si Regine. Tas proper duet. Ang katang, mataas yung isa. Parang, Habang May Buhay. I think yung may mga Sari and Chi levels of like vocal harmonizing. Karaoke is good when it's really good. Pero medyo naiinis din ako pag stumepap yung mga talented people. Kasi gusto mo ikaw lang? Hindi naman ako lang. Pero gusto ko yung tipong wala na, parang ikaw ba yung level playing field. Ano mo yun? Daya eh. Daya eh. Putya. Tapos kunwari pa sila yung meron din akong joke na dati na parang kasi hindi siya nagmukhang joke. Parang nagmukha na talagang nagagalit ako. Parang ang dating din is pinaka naiinis ako yung niyaya mo kumanta tapos ayaw magpapilit. Nagpapapilit pa pero magaling. Nakakapikon yun. Hindi ako
Hindi na po. Ganyan. Bakit tinatrato nila as career? Parang kung ikaw, komedyante ka. Oh, joke naman dyan, Red. Baka yan yung nararamdaman nila. Feeling ko hindi naman ganun. Pero, ninainis ako kasi pag nag-joke ako, ayoko talaga. Hindi ko gagawin. Oo. Pero sila, parang nagpapakipot pa tapos gagawin din naman. Tas Gawin mo na lang, puta. tas sobrang dinurog nila yung total eclipse of the heart, diba? pare. Nakakainis. Oo. Tapos wala nag-cellphone. Do you think singing is a talent ba or you can work on it? Yan yung gusto ko sanang, like, I think ganun din. May basis tas you can work on it. Kasi sabi ni Ebe, di ba, nung gines natin siya, parang nagdalawang album na siya na sobrang wildly successful. Tapos sinabihan siya ng vocal coach na, you've been singing wrong this whole time. Parang ganun. So, I guess may ultra-talented people din na talagang, alam mo yung raw talent lang, gumaling sa... like tayo, Red, kung nag-practice tayo with all our heart, magiging parang pentatonics ba tayo? Siguro. Kaya. Kung sinubukan na. May, pag Pilipino ka, meron kang base, kumbaga yung base, yung, ano siya, racial trait siya. Kung gumawa ka ng create a character, tas ginawa mong Pilipino yung character, may racial trait siya na may singing plus 10 tayo. It's Filipinos and black people. Ano nga, di ba? Sino ba nagsabi nung... Ang dami nagsasabi nun common joke na parang Filipinos are the blacks of Asia. Para tayo naka-jersey. Hindi naman. Tangay na, sama nito. Wait. Stop. Go. Sama nito. Hindi ko. Huwag natin gawin. Sinabi ko naka-jersey. Alam mo sama. Huwag natin pa-explain din siya. Mahilig sa basketball. Thank you po sa lahat ng... Blacks of Asia daw, di ba? Magaling sumayaw, magaling kumanta. Meron pa, basta basically lahat ng stereotype. Tapos ang divorce rate. Sa atin din. Wala tayong divorce. Wala tayong divorce. Which we need to fix, by the way. Pro-divorce po ako. Yeah, ako din. Oo. Parang, nakalimutan ko sino comedian nagsabi. Nakalimutan ko yung buong bit, pero ganun daw talaga. The Blacks of Asia. Parang ganun. May tayo sa chicken, parang ganun daw Okay. Bakit ako? Tangino, sinabi ko naka-jersey tayo, tapos ikaw mahilig tayo sa chicken. Yun yung sinabi ng comedian Okay. Si ano ata yun? Si Donald? Hindi si Donald Glover yun. Si Ernest J yun. Si Ernest J yun. Pero someone. Pero very common joke na siya na Blacks of Asia. Yeah. Pero yan, kaya tayo, magaling tayo kumanta and at the same time, pero ang problema, repress tayo. So, ito yung, dito magkakaroon ng konting, feeling ko may historical effecto Effecto ng colonization natin. Totoo pa. Okay. Ano naman Wait, go. Pare, ang nag-colonize sa atin for 300 years, simbahan Diba? Okay. Catholic nation na nag-colonize sa atin for 300 years. Nirepress tayo ng solid, 300 years. 300 years, ang tagal nun, pare. Alam mo gano'ng katagal 300 years? Gano'ng katagal yung 300 years? Pare, 5 seconds pa lang. Ha? Oo nga, no? Ha? Oo nga, no? Na-realize mo ba yun? Na-realize ko na. Thank you, Red. Galing, no? Oo. Galing ko magbigay ng first. Para ako si Neil deGrasse Tyson, pare. Diba? The beginning of time. Anyways. Kinolonize tayo ng Spain for 300 years. Nirepress tayo. Tapos, kinolonize tayo ng states, which is entertainment, bongga, mag-Amerikana kayo. Kaya lahat ng mga Pilipino na nag-Amerikana kahit mainit kasi, ano mo yun, colonial mentality. Diba? Hollywood. So, ganun yung naging effect sa atin as Filipinos. Talented, gusto pero repressed talent. So, meron tayong, lahat tayo merong desire for the limelight. Well, halos lahat. May desire tayo for the limelight. We have the talent for it. Pero, meron tayong mentality na trying hard. Trying hard, yes, exactly. Trying hard. Putsa, tingnan mo itong ginagawa to. Trying hard ka naman. Wala ka namang kwenta So, nare-repress tayo lalo. Kadalasan yung nagsasabi ng trying hard sa'yo, para tinan mo kung ano nangyayari sa buhay nila. Sila rin yung kadalasan mga loser. Tama naman. Pero, ang explain ko lang, yung kultura ng Pilipino na yun nga, kapag hindi ka legit, parang trying hard ka. Kumbaga parang, wala ka naman sa ABS-CBN, wala ka naman sa GMA. Tinatry mo lang to, wala ka naman kwenta. Kasi kumbaga, wala kang legitimacy di ba? So, ang tendency ng Pilipino, put down ka kasi parang feeling nila, dapat level lang tayo dito tayo sa repressed level. Parang misery loves company. Misery loves company. Hindi tayo chosen by hindi naman tayo pinagsayaw sa ABS-CBN So,
dito ka lang, I think- tumahimik ka, wala tayong kwentang tao, wala tayong kwentang tao together. And dahil nag-effort ka, trying hard ka. Dahil nag-effort ka, yung Yeah. mga kasama, shit, umaasenso na siya. Dapat dito ka lang para Oo, di dito ka lang. umalis. Ganun. Galit siya I think- sa'yo. Wow. Oh, that's so I think it's gone na rin. Like kasi you see people like parang expressing themselves now more with social media. Like as much as I hate fucking vlogging, pare. Pero they still Express. yeah. So it's not that bad. Marami ako nakikitang guitar covers online. So it's going to a good place naman. Pero karaoke nga, binigyan mo ng platform where it's socially acceptable Yes, to be a rock star. yeah, hell yeah, dude. So, kaya marami mahiling doon. Mm. Is yung long explanation, rounding out. Ignore muna yung mga input ni Andren. Tapos, pakinggan nyo ako. Okay. Sobrang hindi healthy as a podcast. Okay, makinig Yes, ako. and mo mukha mo. Ganun Ha? Nagsalita siya, tanggalin mo yun. Ignorin mo. Ako lang pakinggan mo. Magandang review yan eh. Red Oliero, bago matulog with Red Oliero. Yes, an mo yung mukha mo. Ako lang po magkasalita. Ayoko po ng collaboration. Pero minsan may mga ganun eh, no, na parang pa nagkakaraoke ka, meron talagang mga tao na one, very supportive, two, peking supportive. Peking supportive, no, sige, kumanta ka, tapos mag-cellphone sa gitna ng kanta mo. Tapos three, ang pakialam lang talaga niya is hintayin niya yung turn niya. Wala siyang ibang pakialam sa, puta, mag-yosi pa yun habang nagkumakanta yung iba. Like, tinitignan lang yung video. Okay, Oo, nag-swimming. Mag-swimming muna siya. Ako na ba? Pakinggan mo yung ibang kumanta, tangina nito. Sana paghawak mo ng mic makuryente ka. Sana paghawak mo ng... Sana mabitawan mo yung pale-pilis mo sa paa mo. Sakit nun. Ang sakit nun. Gago, tas hindi pa bukas. So, tangin, tumama yung bakal na part. Oh Dude. my God. I know. Pero diba, ang daming ganun eh. Tawagin mo ako pag ako na, what kind of gall, pare, na tatawagin mo, nag-utos ka pa, pare, na tipong, di ba? Yeah, ang weird nga eh, like, why is it such a good thing for dates? Yung karaoke. Like, It's not a good thing for dates. Yeah, pero, kaya wala kang girlfriend eh. Such a good thing for dates. Kaya pala, lahat ba ng dinala kayo sa Platinum KTV? Ha? Saglit lang, Red. Wait. Before, nagkaraoke kayo sa time zone? before sikmuraan mo yung feelings ko. Yung dignity mo. Ang dami kong nakikita mga couples na nagkakaraoke together. Palibasat ikaw kasi, pare. Living on your own fat bubble, pare. Gets ko na, sorry. Okay, go. As in, couples na sila. Couples na Akala sila. ko parang first date, second date. Sorry. Akin yan. Kasalanan ko yan. Tingnan mo, may accountability tong podcast na to. Ha? Hindi to basta, ano to, Cool Pals? Ha? The Justify. Hindi naman namin ginagawa nyo. Gawa na rin tayo NFTs natin rin. Gawa tayong NFTs. Go. Ano nga? Yun nga, yung sinabi ba? Bakit? Masaya siya eh. It's like, pag matagal na kayo together, lahat ng mga ginagawa nyong stuff na masaya together, di masaya, mas masaya lang. How about you? Would you go karaoke with your girl? Kami ni Kate, sa party siguro, kumakanta rin naman si Kate. Hindi siya yung tipong type na ayaw kumanta. So, tawag doon, hindi kami lumalabas na talagang karaoke tayong dalawa. Never. Pero, pag mga party yun, kakaraoke. Yeah. Never ako nagkaroon ng time na, tara, karaoke. Yung tipo, parang kumain ka ng samgyup. Diba? Kain tayo samgyup, tara, karaoke tayo. Wala akong ganong date ever. It's just happenstance na, pupunta ako sa Christmas party, may karaoke doon. Ganon. Pero, kung may establishment na maganda, na very, na pwede kayo mag-karaoke date, nang hindi amoy bubblegum yung, hindi malagkit yung upuan, ganon. Amin ko, Red. Wanda na ako sa isang beer house noon. Tapos bakit may karaoke doon? Never yung trip gawin ng mga tao paglasing. Tapos may babes kang kasama. Yeah. I will admit, like, hindi ko kinokondone na mag-beer house ka. Pero the 3 times I've done it, it's pretty fun, pare. Beer house? Okay. Tapos kumakanta ka with the ladies, ganun. Yeah, dude, pare. I feel like a king. Para akong hari. Yun naman yun. Tapos pagdating ng 5,000! I don't feel like a king anymore. I don't feel like a king anymore. Tapos babalik ako sa single apartment ko like, fuck, pare. Pare, you can be the king but watch the queen conquer. Fast things fast, I eat your brain. Ginawa mo ba yun sa karaoke ever?
Hindi ko alam. Parang hindi pa ako nagka-Kanye sa karaoke. Ang hirap mag-rap sa karaoke. Kasi unang-una yung beat din, warak na eh. Tapos ang bilis ng words. Ang bilis, hindi timing na yung ano. Nag-try ata ako mag-lando dati sa karaoke. Tang, 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 tatang, tang. May nagbabantay sa Ang ganda ng Lando kasi may story siya eh. May sumaksa kay Elsa. May tambay doon sa gilid. Wala, bakit di na siya naawa? Kinakalawang na lanseta. Namatay sa tetanus at internal hemorrhage. Internal hemorrhage. Walang tumanggap na ospital kasi wala kaming pera. Wala ring PhilHealth. Gusto ko dun sa Lando, may part doon na ni-rhyme pa niya kung ano yung dala niyang pagkain pa uwi. Pasalubong ko siopaw upang ating paghatian. Hindi pa sila tig-isang siopaw eh. Ganun sila. Ganun kahirap yung buhay nila, pare. 'Di ba? So, puta, sinaksak pa. Sobrang Diba? malas. Sobrang malas. So, ano yung motivation nung pagsaksak? Hindi naman siya ninakawan. Mahirap na siya eh. Oo nga eh. Kinuha niya siya. Oh, Glock. You writer, you. Meron, may extra lyrics pa yung, ninunguya niyang siopaw. Sarap na sarap siya. Hindi si Elsa yung may dalang siopaw. Si Lando yung may dalang siopaw. Akala ko yun. Sarap nito ah. Hindi. Tapos siya saksakin. Like, Si Elsa yung sinaksak. Oo. Ba't kaya sinaksak si Elsa ulit? Pinakalawang na lanseta. Ewan ko, parang baka may undertones of baka tinry siyang i-take advantage. Diba? Kasi galing sa mayaman na pamilya, maganda siya eh, di ba? Paano kung masama pala si Elsa? Like, kumakain pala siya ng baby. Wala ata nasa ano yun, extended version ng Lando yun. Ang sarap ng baby! On the point of view ni Elsa. Sinisip ni Elsa ang mata ng baby! Kaya tayo nababash eh. Pagkatapos niyang sip-sipin, hinampas sa pader. Sobrang solid. Tama na. Kaya tayo nababash eh. Glock 9 remix, yo. Ay, nako. Pero yun nga yung pinaka-hassle dun. Kasi, kinain ba niya yung balikan sa karaoke. Hindi umabot sa siopaw. Okay. Hindi doon si Lando. Like, shit, namatay na yung love of my life. More for me. Tangina! Wala yung sauce. Fuck, kailangan ko no. This is the worst thing that's happened today, pare. Ang ending ng Lando, nabaliw siya. Dahil sa sarap ng siopaw. Hindi. Oo. Sarap na siopaw. Kowloon House. Sorry, Red. Pag i-clip na naman tayo ng editor na, puro bash na naman. Bakit 450,000 views tayo? Kasi binash tayo na solid. Yan lang yung nagpa-viral ako. Nagpa-viral pag may nagagalit eh. Makinig kayo sa mga, ba't puro ganito yung content nyo? Tangina. Kasi pa nagsabi kami, hindi nyo pinapanood yung mga content namin na masarap. Maganda yung sinasabi namin eh. Dude. Tapos bilang, porket may isang pangit na video, yun yung buong buhay namin. Nakakatawa. Like, naawa ko kay Red kasi pagka on down na yung notification siya, baboy, mamatay ka na. Ang sarap maging komedyante. Pinagusto ko yun. Gred, sikat na comedian ka na. Paano ang buhay mo? Tangina, notification mo, puta. Baboy! Check ka ng inquiry sa mga DMs mo para magkaroon ng konting pera sa Christmas. Putang ina. Hoy, baboy, usap nga tayo. Oink, oink, oink. Gigil siya eh. Gago, gigil silang lahat Pare, minsan mag-message sa'yo, ginagamit na ellipsis yung kama. Di ba dot dapat? Sa kanya, kama, puta. Like a fucking shabu addict eh. Ganito ata ang use nito. Kama. Chameleon. Binalik mo sa karaoke. Karaoke. Hindi ka kumanganta ng ibang. Wala kang soft songs. Diyan yung nga Kailangan mo lang i-fulfill yung fucking Boys to Men, The End of the Road. Yun na yun? 6 beers in. Yung, 'cause I'm like a teenage dirtbag, baby. Pero malapit-lapit pa rin yun eh. Sige. Ako meron ako mga Avril Lavigne, pare. She was a boy. She was a girl. Pero yung mga tipo, why is everything so confusing? Mga ganun. Diba? Yeah. Ano ka? Yeah. Good luck sa mga naka-headphones. Oo. Gago. Anong kanta niyo? It's a damn cool
all night. I'm with you. Yun. I'm with you. Natakpan siya between Complicated and Skater Boy. Yung The mga Complicated Skater Boy. Marami actually. Avril Bago Lavigne nagkaroon ng fan ka I'm with talaga. you. Oh. sobrang cute niya. Doon Sobrang naman crush ko. kasi, nung sumikat si Avril Lavigne talaga naman. Sumikat talaga siya. Diba? Tapos naging sila ng guy from Nickelback, pare. Talaga ba? Yeah. Hindi ko alam ba't may hate yung Nickelback na yun eh. Yan yung favorite ko sa karaoke. Ano, Nickelback? Never made it as a wise man. I couldn't cut it There's a poor man stealer, and this is how you remind me. Nickelback ba yun? Nickelback yun. Talaga ba? Yung pinakasikat nila kanta. Hindi ko alam. Minsan may mga ganun na, or minsan I'm here without you, baby. Parati Tapos na. pag nag-Eddie Guerrero shake yung mga tao. Ay, Kasi shit. yun yung ginamit na kanta sa, Grabe yun. Eddie Guerrero. Ang favorite ko talaga yung yung alam mo yung Lips of an Angel. Oo. Kasi nakakatawa yung Sino kanta. ba kumanta nun? Hinder. Hinder ba? Nakakatawa kasi Bruce. Lips of an Angel. Tapos biglang mag-falset din. And I never want to say goodbye. biglang mag-falset. Siya lang yung gumamit ng Eddie Vedder hack eh. Tapos nag-falsetto. Hindi ginawa ng tribute, pare. I never want to say goodbye. Lips of an Angel. Angel. Tapos yung if you like peeless coladas, Siyempre gagagawin mo. getting licked in the taint. Pero OPM, marami ring OPM. Oh, fuck. Hindi nyo kasi masaya pag nag-OPM ka eh. Dude, I don't care, pare, kung Yeah. gaano ka nakatanda. If the boys, pare, if the boys sing pare ko, Oo, pare. it's the best, Oo. pare. Lahat ang daming e-heads actually. Oo. I think E-Heads, very, Hindi. Feeling ko ballads pa rin. Malakas sa, Ballads. Air Supply, pare. Hindi, sa OPM OPM. Oo. OPM. Gary V, OPM, pare. Air supply ang puta. Okay lang utak mo, pare. Gary V, di bali na lang. Warrior is a child. Ang dami kong karaoke minsan na, may Warrior is a child na naman. Sana Sobrang underrated maulit muli, pare. Sana maulit muli. Hindi na sana aasa pa Kung kaya mo. hanggang sa huli. Ako'y sa'yo, ikay akin lamang. Ng IAX, pare. You know that shit? Ano Ha? that shit? May alam ba kayo bang kanta ng IAX, pare? Diba? Ako lang. God, that's Dati pumasok ako sa Discord server nila, Alexia, tapos kinanta ko lang yung buong kantang yun. Tapos, laro sila ng intense. Tapos kailangan nila mag-communicate sa game. Minute nila ako. Diba? Ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Ang favorite ko rin, Red, yung OPM ballad si Wency Cornejo. Ano yun si Cornejo? Yung giliw, huwag mo sanang isipin. Ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko magagawa. Lumayo. Marik Segreto, pare. Kasi, Don't know what to do whenever you want it. Nasagasaan ako sa motorsiklo. Di ba yun yung... Sino nagisingit nun? May nagisingit nun parate. Kasi ako parang, totoo ba nasagasaan siya? Ginugel ko, nasagasaan nga siya parang. Sobrang tragic. first time ko narinig yun. Sorry, Hindi mo alam yun? Like, don't know what to do whenever you want it. Sino nagsabi sa akin na nasagasaan si Rick Segreto ng motorsiklo? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung nakamotorsiklo siya or sinagasaan siya ng motorsiklo. Sana tangin. Sobrang... Ang sama eh. Ang ganda-ganda nung kanta, tapos bababuhin yung... Alam mo yung kumakanta ng isang guy? Yeah. Tapos may sisingit, tapos gagaguhin lang yung puta medyo paiyak na siya. Bila na lang, nasagasaan ako. Sagasaan ako. Good year, yeah. By the way, yung kay Wency, yung giliw mo sanang isipin. May fun backstory Okay. dun sa kantang yun. Okay. Kasi yung asawa, binubungangaan siya. So, buong araw gumawa siya ng kanta. na kumakaliwa daw siya sa ibang babae. Sa putang gawin ko na nga ng kanta to babae. Let me make a hear this. Tapos yun. Yeah, basically, tawang-tawa ako dun. Mga tipong... May River Maya din na mag-reunion sa 214, pare. 214, Kisap Mata. Lahat actually awit ng kabataan. Ang daming... Nagwa-wild na sa awit ng kabataan. Pero may mataas na part doon eh. Anthem yun eh. Anthem yun. Ganun dyan. Merong hinahanap-hanap kita. River Maya din talaga Dude, yun. can we say, like, I think out of the big three ng OPM, it was... Sinong big three? For us sa province, it was Parokya ni Edgar.
E-Heads tsaka River Maya. River Maya takes the cake for me, dude. Ako kasi, yung E-Heads, mas marami silang hits. Yung parokya ni Edgar, longevity. Yes, I would say. Pero ang dami talagang River Maya songs. When a good na talagang, River Maya song hits, dude. Diba? Am I real? Damn, dude, that's Si so... Rico Blanco talaga yun eh. Alam mo, I'd say. sorry may mga tao, hindi gusto ko yung mga para lang may opinion. Mas maganda yung version ni Bambo. Ulul, tayo na sa mga napakinggan yun. Yeah, it is Bobo. Rico. It is Rico Pero Blanco. pare, Rico Blanco talaga. He was Sorry, River Maya. Oh, dude. man. As in, Balisong. isa sa mga kilig moments ko, nakasama ko sa rally yung River Maya sila ni Kilig ka ba? Oo naman. Sorry. Pag kinakausap lang casually ni Mark Escueta, di ba? Hmm. Pero sa utak ko para, idol ko talaga si Rico. Ito nag-Wonderland kami. Set ni Rico Blanco. Kasi itong mga cool TikTok kids na nanonood ng Wonderland, walang pakialam sa isang legend na Rico Blanco. So hindi sila nakikinig masyado. Siguro yung iba nakikinig. Yung iba parang, tala, bili tayong drinks. Tapos akala nila, dahil Rico Blanco lang, di ba, pwede nila ako istorbohin. Putay na, parang nag-your universe eh. Di ba? I don't think that you even realize. Parang hindi ba niya yung boses niya? Ganun yun. Plakado yun, pare. Bakit ka? Your universe. Become like I'm the one who's precious. Shut up, dude. Ganun nga yun. Yo, universe, it's true. Tapos may nagpa-picture sa akin mid-song. That's kind of medyo... Kasama pa girlfriend. Kasama pa girlfriend mo. May isang time na tinuro ko na parang Rico Blanco's playing. Parang gano'n. Ganun ba? One quick pick lang, bro. Kasi wala akong pakialam sa OPM eh. Kasi ako, wala akong nakikinig ng songs na Down OPM. syndrome. Down syndrome ba yun? Hindi naman. Hindi, mga konyo to na mga nakatira sa tapos pinapakinggan lang nila sila mga Lil Uzi Vert. So, yung mga pinapakinggan nila mga... Some of the Ice Spice, pare. mga mumble rap. Well, I don't see him on TikTok eh. Alam mo naman, bro, may clear short skirts naka-slides ako na may medyas. So, alam mo yun, diba? So, I wanna take a picture with you kasi cool na ngayon mag-agree sa mga comedians kasi it would make us look smart eh. Kahit di namin alam yung mga sinasabi mo. Diba? Nakakapikon, pare. Yeah. Yugto, gitna ng yugto. Ha? Yung sa drum... gitna ng ang mga himig, di ba? Hindi pa nga bumubulong si Rico Blanco. Gusto ko sabayan yung bulong. Ano yan? Ang mga himig, palakas ng palakas, di ba? At kumuha ang mga hadlang, di ba? Tapos magpapik. Tapos may isang time, tinapunan pa ako ng beer. Sorry, kasi lasing na ako. Si Bobo ko eh. May mga squatting rin pala nakapunta sa Wonderland. Hindi squatting asal, pare. Okay. Yeah, so squatting asal, sorry. Squatting is not politically correct. I'm sorry. I'm sorry. Squatting is it's a ugali. Ugali thing. It's the people. Yeah. Not the literal. Pero 'di ba, ang daming mga ganong klaseng. Yeah. Nakakainis. Pero na-enjoy mo yung concert? Oo. Kasi sabi daw ng Dashboard Confessional. I think nagkamali siya parang, I think my new favorite brand is Rico Blanco. I mean, how would he know, 'di ba? Kasi banda nga naman yung tumugtog, 'di ba? Pero doon mo pinaalala ni Rico Blanco sa Wonderland set na 'yon. Na, naalala mo yung mga hits na gusto mo? Ako lahat yun eh. Tinugtog niya yung Wag Mo Aminin, yun yung favorite. Hindi ko matandaan kung tinugtog niya yun. Pero kasi Rico Blanco, basically halos lahat ng hits ng River Maya, tsaka sarili niyang hits. Rico Blanco fan din ako kasi I opened for Red. And nung set na niya, nabalitaan ko tumutugtog si Rico Blanco malapit. Pinanood. Sobrang cool. Din ako. Pinayaran ko to, pinakain ko. Diba? Red is a very extremely good comedian. Binilang ko ng salamin. I've heard all your jokes now, okay? Dami kong ginawang bago nun, Andre. I'm sorry. Pero Rico Blanco was next door eh. Tangina, umiinom ako ng 2 beer in hand. Fuck! Wag mong aminin ang katotohanan. And then yun lang yung mga famously alam natin na Rico Blanco songs. Paano pa kaya yung mga ibang songs na he had a hand in producing? Kasi ang dami rin ganun, like si Raymond Marasigan din daw, ganun. Like, he's a very good producer and would help collaborate with other artists. Yeah, like yung Pedicab, he was like, yeah. Sino, si Raymond? Yeah. O si Rico Blanco? Raymond Marasigan. Yeah. Hindi naman siya nagigets mo ba yung category na pinag-uusapan natin? Yung nakakainis eh. Nakikita ko yung galit kayo. Nakakainis eh. Bakit? Band member siya ng Pedicab eh. Hindi naman siya parang underneath lang ako na tumutulong. Okay. I thought, hindi.
Nakakainis Hindi ko to. naman alam kasi na part siya ng pet. Red, alam mo, kailangan mo i-work on. Sandwich din, no? Diba? Para mo sinabing hindi siya parte ng sandwich. Si Mark Abaya yun sa sandwich. Si Mark Abaya ba yun? Oo. Hindi. Siya yung dating vocalista daw. Hindi. Oo. Huwag DVD tayo ma'am, magsalit. DVD sir, DVD X. Pero Rico Blanco, pare. Yeah. I would, so no disrespect kay Bamboo, sa ibang members, pero And it's not fair, he's also handsome. baka gumawa po lang siya dahil rockstar siya. Ano. Pag rockstar kaya Pag rockstar ka, talagang lahat, Guwapo. minsan may mga pangit na talaga ako nakikitang tao na hindi naman magaling. Pero dahil nagigitara siya, gumagwapo siya. I think Ganun eh. part rin yun sa comedy. Kasi ikaw, like, kaya maraming slide into your DMs, Red, kasi comedian Sobrang ka. wala nag-slide into my DMs. At Puro matatabang wrestling puro fans. mga wrestling fan na, ginawa namin yun, no, bung, 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 bung. Yun lang yung, May isang super fan din na akala niya nasa Super Manila ka. Yung, tas, i-guess nyo naman si Pugat Babay Paul Medina. Tas, yeah. Tinatry ko naman i-guess talaga yung parang sidebar lang. Tinatry ko naman siya i-guess, pero I think nahihirapan yata siya pumunta sa studio or something. Okay. Yeah. So, pero would love, open invitation, Paul Medina Jr., anytime you wanna promote something. Pugat Babay rules, pare. The top 140-second podcast got your back, pare. Then nag-pick kami at 23. 41 na tayo ngayon. So. 41 pa lang kami ngayon. What's up? Ayun. So let's round it out. Yeah. Yung episode na to. Anong favorite go-to kailangan kong gawin tong karaoke song na to? Ang gusto ng mga tropa ko talaga yung I don't wanna miss a thing. Kasi may part doon na yung sinisigaw yung and every time I dream of you, the sweetest dream will never Yeah. Gusto ng mga friends ko kung kinakanta yun. Kasi kuha ko daw yung sigaw eh. Okay. Ako, sometimes talaga pag I remember you, pare, ng Skid Row. Grabe yun, pare. Sorry. Ang kwentang sidebar. Yeah, sorry. Mas maganda yung quality minutes ng podcast natin kung hindi ka nagsasalita masyado. Anyways. Sobrang mean. Merry Christmas pa naman. Merry Christmas din, dude. Salamat sa salamin. Merong, ano yan? Meron no, yung kapag talagang one shot, one opportunity, pare. Yung tipong kailangan kong mag-impress. Tas it would show all my vast talents, yung charisma, my fatness. Yeah, fine. I think ano mo Andren? Taka kanila mo pa ako ilasar tapos yan lang sinabi. Alam mo Andren, you know what? Tama ka. Asset ang fatness ko. You know? I'm not gonna make you use my weakness against me. Okay. Body positivity. Oo. So, sa cholesterol. body positivity for diabetes. Sorry. Naging totoo eh. Oo nga, sorry. I was mean. Nakita ko yung nilak-lak mo yung iced tea mo. May diabetes din ako. You fucking cotton mouthin from your metformin, pare. Okay. Taga lang, nagugulo na. Okay, pag kailangan mo ng one shot, one opportunity, na mapakita lahat ng full range ng talent ko, which is a lot, pare. Charisma, command of stage presence, singing voice, dancing, pare. Dancing? Showmanship. Nagda-dance ka habang nagkakaroon. Pare, pare, incomplete. Cisco, pare. Damn, dude. That's hard to beat, pare. Diba? Iba eh. Pag umabot na dun sa dulo ng without you, girl. Mga ganyan. Diba? May kasama siyang Leo, Tiger dun eh. Pag may mga kinakanta ka na ng parts ng song na wala dun sa lyrics na hinahatid, na-appreciate nila yun. Yung nag-adlib ka na. Yeah! Incomplete! Wow. Even Even though it seems I have everything, I don't wanna be alone. yung pag all of the women, all the money, you can have it all. Wala naman din sa lumalabas sa lyrics yun, di ba? Oh, dude. Tapos na-inspire mo yung ibang tao na i-second voice ka, pare. Ganyan yun. Tama. That's the Yun. best. Yun talaga. Good karaoke session. Kung local, marami rin naman. Yun, Rick Sigreto.
Pare ko, sinabi ko na kanina, Pare ko, solid din yan. Oh, Diyos ko, ano ba? Diba? Tangina, bitch! Sinira niya talaga no? Ang dami sumisira ng mga kanta talaga na pero worst. Yung sinabi mo nga na yung hindi Pag rap. Hindi, yung sinabi mo kanina, hindi kayang i-output nung karaoke machine yung complexities ng instruments. Yugto. Kaya pangit kantayin yung Nirvana, Slapshot. Kasi may distortion yung mga yun Tapos naririnig mo lang, pangit, oo nga. So, metal songs, like, kaya tumigil na ako kumanta ng metal songs kasi nakakairita lang siya Ikaw? Feeling ko kapag nag-araw-araw ako mag-karaoke, pwede siyang cardio Pwede siyang exercise. Kantahin mo lang yung Wake Me Up ng Evanescence, no? Whew! Grabe, pagod ka nun. Or mga tipong with arms wide open. With arms wide open. Pero to a place. ang kailangan natin tandaan, tawag doon, pag nagkakaraoke tayo, hindi siya fulfilling a fantasy feeling ko. Dahil nga repressed tayo as a nation. Wala tayong masyadong outlets to express. Kapag binibigay mo yung sarili mo to a song, nakaka-express ka, cathartic siya Gets ko sinasabi na Red. Tayo, as per people na nagpo-perform almost every week, di ba? Meron tayong privilege to have a cathartic release. Pero yung mga ibang tao, wala di ba? Gets ko rin sinasabi mo Red. So kayo guys, uminom lang kayo ng 4 p.m. Tapos mag-video kayo ng 4 p.m. Yes. Guys. On that note, pare. With that sound advice from my alcoholic co-host, pare. Yeah. Round it out. Guys, pwede na tayong matulog. Pangit na. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.